Hello guys, good morning. For today's video, meron lang tayong isi-share sa lahat ng magte-take ng licensure examination for teachers kung ano yung mga ginawa natin. So meron tayong 10 ginawa during that exam na tayo ay nakapasa, no? So unang-una guys, pray. So mag-pray tayo kasi nga yan ang pinakaunang weapon na kinakailangan natin kasi nga lahat ng imposible naging posible, no? Walang imposible sa ating Panginoon. So pray lang, ask for wisdom and guidance and the Holy Spirit para mag-guide sa imo during the exam. Then second guys is relax and be ready. So relax ka lang guys, huwag magpa-pressure, huwag magpadala sa pressure, sa kaba or sa excitement, ganyan. I-relax mo lang sarili mo and be ready. So kailangan handa na yung mga kinakailangan mo sa exam, yung NOA, ballpen, lapis at etc. Kailangan intact na yon. Then number 3 is be on time or before the time na dapat nandun ka na sa school assignment mo. Kasi nga, pipila pa kayo sa main gate. Then, after na kayo makapasok sa main gate, wag kayong didiretso papasok sa each room assignment. Kasi nga, palalabasin din kayo ng mga proctors. So, ang maigi, antayin nyo na lang guys na tawagin kayo ng mga proctors nyo para sa final inspection at pwede na kayo pumasok para sa inyong assigned set number. So, number 4, listen carefully for the general instruction and focus sa exam, no? Kailangan makinig ng mabuti sa anong mga instruction na ibibigay ng mga room watchers para maiwasan yung mga pagkakamali during filling out sa inyong mga ID sheets, di ba? At mag-focus lang sa exam, guys. Wag kayong lilingon or ignore the distractions guys, no? So number 5, ignore the time update and the pressure, no? So kung ang isang room watcher guys ay mag-update na ng time na ito na lang ang natira, so wag mo yung pakinggan guys. I-ignore mo lang yon para maiwasan mo yung pressure. So kasi nga once na ang pressure ay papasok ka sa yung isip, Diyan ka nakabahan at mawawala na yung concentration mo at malaking posibilidad na hindi ka na makapag-isip ng maayos, no? Then number 6, ask the Holy Spirit during the hard times, no? Kung meron kang mga questions na hindi mo masagot-sagot, guys, kasi nga hindi mo to nabasa, hindi mo to napag-aralan, tumawag ka lang sa Panginoon at ask for the Holy Spirit para mag-guide sa imo kung alin doon ang tamang sagot. Kasi nga, yan din ang ginawa ko nung time na yon. Nung nahirapan tayo sa pagsagot, nag-pray lang tayo, ask for the Holy Spirit para mag-giya sa imo So, that's the time na parang ituturo sa iyo yung answer, no? Di ba? Then, pray first before you submit. Yan, pang-anim yan. Pang-7 pala. So, kailangan bago mo i-submit yung papel mo na natapos mo na, so mag-pray ka. So, kailangan mag-pray ka muna. Ask for nga mas dapat maraming tama na nasagot kesa para pumasa ka, di ba? So yan naman ang pinaka main purpose natin kung bakit tayo nag-exam, di ba? Wala namang nag-exam siguro na nangarap na bumagsak. So, di ba? So bago natin i-submit, pray. Yan lang ang pinaka-importante. And after mong nagkapag-submit, kung meron ka pang next subject, just relax and take your break, no? Mag-relax ka, kumain ka or mag-snacks, after nun matulog ka or kahit anong gawin mong pagre-relax, basta wag ka lang makipagchikahan sa iyong mga kapwa examinee, no? Kasi nga once na makipagchikahan ka tapos meron kang ma-discuss doon na parang nag-alanganin ka sa
sagot mo, tapos iba yung nasagot niya, para magkaroon ka na ng doubt or manghinayang ka, so ma-distract ka na sa next na exam. Kasi nga, meron kang nakitang pagkakamali, kumbaga, ganyan, in short. Yan ang iiwasan natin, guys. Kaya, iniiwasan ko talaga makipagchikahan sa ating mga kapwa examinee. Even sa aking asawa, no, hindi nga ako nakipag-usap during that about discussion of what happened in the previous exam, no? So, wag niyo yang gagawin, guys. And after sa exam, kung matapos na kayo, guys, no? Lahat-lahat ng exam, wala na. Yan ang number 9. Pumunta kayo sa church, no? Pumunta sa church, magdasal, magsindi ng kandila, para hingin na sana makapasa na sa board exam na tinake nyo. So, yun. Isa yun sa ating ginawa, guys, no? Then, ang pang-10 is go home. So, umuwi ka after doon sa church para doon mo ipagpatuloy yung prayer mo sa bahay, no? Tapos, doon mo na i-discuss yung gusto mong i-discuss, kung sino yung gusto mong ikachika doon. Then, gawin nyo, everyday mag-pray kayo until the result will come. So, yan lang ang ating ginawa, guys. So, sa awa ng Diyos, nakapasa naman tayo, and hope nga kayo na naman ang next na papasa. So, claim nyo na, guys, na magiging LPT kayo this 2024. That's all. Thank you. Bye-bye.